Hello guys! So, ayan, medyo matagal-tagal ulit ako na hindi nakapag-upload ng video kasi may pinagdadaanan ako ngayon guys. No? So, about sa sarili ko. So, syempre, mas importante na unahin natin yung kalusugan natin. So, syempre, ako kasi yung tao na hindi ko pinapublic yung anong nararamdaman ko or anong sakit ko. So, it's my first time na sabihin ko to sa inyo guys. Alay nyo, parehas pala tayo ng sakit na pinagdadaanan. So, at least kahit papano makapulot kayo ng aral sa i-share ko. 'Di ba? So, lahat naman pwede nating kapulutan ng aral. So, sabi ko nga, importante talaga yung kalusugan natin. So, kahit anong ingat natin sa sarili natin, hindi natin may iwasan yung sakit. Kasi merong mga sakit na namamana. So, meron ding sakit na nakukuha lang natin kung saan-saan. So, the better talaga is mag-ingat tayo guys. Ingatan natin yung mga sarili natin kasi ito lang yung kayamanan natin, kumbaga. Yung mga pera natin or ari-arian natin, parang baliwala yan kapag may sakit tayo. So, habang maaga pa na may nararamdaman na tayo sa katawan natin, mas maganda yung magpakonsulta na tayo agad sa doktor. And huwag tayong manghihinayang guys sa gagastusin. Naiintindihan ko naman na yung iba is wala talagang pera or walang budget sa pang hospital, yung mga ganon. Pero as soon as possible guys talaga is magtabi kayo ng paunti-unti para sa sarili nyo kasi hindi natin talaga may iwasan na magkasakit tayo. So, the better is mag-ipon tayo. Yun. So, para sa akin guys, thankful lang ako kasi may business ako and nakakapag-ipon ako para sa pang-health ko kasi wala pa naman akong asawa. So, yun ang advantage sa akin dahil wala akong sinusuportahan. So, kaya kong gastusan yung sarili ko. So, I have thyroid dito yun sa leeg. So, I think mostly babae yung nagkakaroon ng thyroid. So, sa akin guys is dalawang klase kasi yan ng thyroid. Merong hyper and hypo. So, yung sa akin is hyper, which is connected siya dito sa heart. Kasi ang pag hypo, thyroid, is yung lumalaki lang yung leeg. Yan, ganun. So, yun guys, ang kaibahan nila. So, kung aware kayo sa ganyang mga sakit, is habang maaga pa is ipa-check up nyo na. So, ang nararamdaman ko guys na, kasi matagal ko ng sakit to since I was 18 years old pa ako. So, matagal na ako nagme-maintenance ng gamot. And akala ko kasi makukuha pa siya sa gamot. So, yung gamot pala na maintenance sa ganito is pang ano lang siya guys, pang control lang para hindi siya lumaki. And kasi yung sa akin kasi is connected sa puso ko, so mas delikado yun compared sa hypo. Kasi yung hypo is lumalaki lang yung leeg. So hindi siya delikado sa heart. And pwede naman siya ipa-opera guys. So, matagal ko na kasi itong sakit. So, mostly, kapag meron tayong thyroid is, ang gamutan lang nito guys is 18 months. 18 months lang yung pinakamatagal. And then, kapag hindi pa nakuha sa gamot or yung ganon, pwede na natin siyang ipa-surgery or yung bago ngayon guys na
radioactive iodine. So, yun ang gagawin sa akin. Radioactive iodine. So, ipapatunaw ko ito kasi hindi pa naman siya gaano sobrang laki. Kasi na-control ko siya ng gamot. So, hindi siya masyadong delikado, guys. Kasi yung iba, pwedeng maging, kapag napabayaan mo, pwede siyang maging cancerous. So, mas mahirap yun, guys. Mas mahirap ang gamutan kapag ka naging cancer. So, ayun guys, mas pinili ko yung radioactive iodine, which is ipapainom lang yun na tablet or capsule. So, sa akin is medyo mababa pa lang siya. CM yung iodine na ibibigay sa akin para matunaw itong thyroid dito ko. So, hindi siya ganong kataas, guys. So, hindi ko kailangan mag-isolate sa hospital. Pero, syempre, didistansya pa rin ako sa mga tao ng about 3 meter para hindi lang nila makuha yung radiation sa katawan ko. So, schedule ko next week, Friday, ang radioactive iodine ko, guys. So, ayun, excited na nakakatakot. Hindi naman siya nakakatakot. I mean, of course, kasi may radiation yun. So, of course, asahan na natin yun na merong mga symptoms yun na mararamdaman tayo sa katawan kapag nainom na natin yung gamot na yun kasi masyadong malakas yun, guys. So, ayoko kasi magpa-opera kasi ang operation is very risky. So, natatakot ako sa operation, guys. Kaya, mas pinili ko na lang na ipatunaw na lang. So, hindi naman, yung iodine naman, guys, is hindi naman siya risky. Of course, may mararamdaman ka lang mga simptomas sa katawan mo, like pamamaga ng leeg. Kasi, yung gamot na yun, guys, is nakatutok talaga siya dito sa thyroid natin. So, tutunawin niya to. So, talagang sasakit talaga to or just maybe konti lang, mild lang na pain. So, hindi naman siguro gaano kasakit. And mawawala daw yung panglasa, sabi ng doktor ko, which is natural yun. So, kaya ko nag-decide, guys, na magpa-iodine kasi ayoko na kasi, guys, yung habang buhay na lagi akong kinakabahan, nagpapalpitate yung heart ko. So, napakahirap sa side ko na mayroon akong ganon. Parang hindi siya normal. So, kapag nakainom na ako ng iodine, I hope magiging normal na ang buhay ko, guys. Yung marami na akong magagawa, 'di ba? So, wag natin ipagdamot 'yun sa sarili natin, guys, na gumaling tayo kung may pera lang din naman tayo, 'di ba? Why not? Kasi yung pera, kaya nating kitain 'yun kapag gumaling na tayo. Pero yung buhay kasi natin, guys, hindi na natin kikitain yung buhay natin. Iisa lang ang buhay natin. So, pangalagaan natin yung katawan natin. Kasi yan ang kayamanan natin, guys, dito sa mundo. Okay? Kasi aanhin mo yung pera. Huwag mong titipirin yung sarili mo. Diba? So, mamili ka ng hospital na gusto mo. So, yung doktor kasi na kailangan ko, guys, is nuclear medicine. So, which is St. Luke's. Sa St. Luke's ako magpapa-radioactive iodine, guys. So, St. Luke's, syempre pag St. Luke's, alam natin na mahal talaga dun. So, expect na natin yun, guys, nagagastos talaga tayo ng malaki. St. Luke's, grabe, ang laki ng price. Pero, it's okay, 'di ba? Para, kung gagaling din naman ako, why not, 'di ba? Hindi ko pang hihinayangan yung pera, yung magagastos ko, guys. Next week na yung schedule ko sa therapy. So, good luck sa akin. Pag-pray nyo naman ako, guys. Kahit hindi nyo ako kilala, 'di ba? So, Bilan. I appreciate.